pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin. Nagsalita na si Senator Ping Lacson sa controversial na bicameral committee report. Sinabi pa nito na mayroong kababalaghang nagaganap raw talaga dahil kung alam na mismo ng mga senador at ng mga kongresista na mga pumirma rito, bago nila ito pinirmahan, nakita na nila na may mga blanco doon sa bicameral report. Bakit nila ito hinayaan? Hindi sana nagkakagulo ngayon. Sana raw ay hindi nila ni-ratify at nagkaroon pa sila ng tamang panahon upang maayos pa ang bicameral report. Mahalaga raw na makorek muna ito bago na ipasa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ni former Senator Ping Lacson, dati may nangyaring ganito noong 2018 at agad nitong ipinaalam sa Malacanang Kayat na itama ang dapat na aprobahan lamang noon ng mga mambabatas. Dagdag pa nga nito ay mayroon pang nakita ang administrasyong Duterte noon, kaya umabot sa mahigit 20 bilyong piso ang nabeto ni FPRRD. Samantala malaking palaisipan at katanungan ngayon kay Senator Ping Lacson ay kung sino ang naglagay ng mga blankong appropriations sa nasabing BICAM report. Kung ang nangyari raw sa bicameral na ipinasa na ng Congress ay pareho sa isinumiti ng Senate ay may kasalanan ng dalawa kung bakit hindi nila ito nakorek agad. Dagdag pa ni Senator Ping Lacson, dahil may kopya na siya rito, ay mahigit 14 na membro ng Senado ang nakapagperma rito. Sinabi rin nito mananagot sa batas ang mga taong nasa likod nito. Hinikayat naman ni Senator Ping ang mga mamamayan naging mapagmatsyag at makialam sa mga nangyayari sa ating bansa. Ating pakinggan ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwede merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tutukod sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Ano? Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado na yung ganun din ang na-ratify na parang faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingo Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon, ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Hunasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, mandi-delay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen na sinasabi niya sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang
yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo para kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blank? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill. Ano ba ang dapat magsaka ng sisirito? Yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito o kaya yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon, ano. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco nangyari sa pag-enroll ng enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanco? Di malamang yung DBM or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill.